Hello, what's up guys? Welcome po muli sa aking YouTube channel, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po. Ngayon guys, pag-uusapan po natin, ito po yung pagtaas ng rating, trust rating ni BBM at ang pagbaba naman ng trust rating ni VP Sara. Pero before that, mga kababayan, pwede bang paki-like muna ang video kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel at paki-subscribe. Pakipindot na rin po ang notification bell para update kayo sa mga bago kong i-upload na video. At wala pong mawawala sa inyo kung kayo po ay magsusubscribe at magla-like. At malaking tulong dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ngayon guys, pag-uusapan po natin, ito po yung balita na ating mapapanood ngayon. Ito po mga kabayan, panoorin po natin. Narito na mga express balita sa oras na ito. Lalo pang tumaas ang trust at satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng pagsisikap ng pamahalaan na makamit ang isang bagong Pilipinas, batayan sa Tangeres Survey. Sa survey na isinagawa noong October 16 hanggang 19, umabot sa 59.3% ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa Pangulo. Mas mataas yan sa 58.8% noong Setyembre. Mula sa 46.4% noong Setyembre, umakyat naman sa 46.9% ng mga Pinoy ang kontento sa trabaho ng Pangulo. Samantala, bumaba ang parehong trust at satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte batay sa naturang survey. Ngayon guys, napanood po ninyo. At alam niyo po mga guys, kung ano ba ang naging dahilan kung bakit tumaas lalo ang trust rating ni PBBM. Kasi nga po ito ang mga dahilan. Dahil po sa kanyang porsigidong pagtrabaho na kahit anuman ang mga paninira sa kanya, hindi niya pinapansin kundi tuloy-tuloy ang kanyang pagtatrabaho. Ito yung mga aksyon niya, nabubutihan niya ng maigi para kung paanong paraan para maipaabot agad ang mga tulong. Kaya yung nangyari mga kabayan ngayon na bagyong Christine, makikita natin kung ano ang kanyang ginawa, ano ang mga plano na ginawa niya para makarating ang tulong niya. Pinulong niya ang lahat ng mga kanyang kabinete member at talagang inano nila kung paano papadala doon ang mga tulong. Ngayon mga kabayan, nakita natin na talagang pinaplano niya ng maigi, hindi bara-bara ang kanyang pagbibigay ng tulong, pagpapaabot ng tulong. Makita niyo naman mga kabayan, naging successful ang lahat ng kanyang ginawa. Dito naman natin makikita kung bakit bumaba ang trust rating ni VP Sara. Ito mga kabayan ang nakakalungkot dahil nga po doon po sa kanyang ginawa. Una, yung pag-imbestiga ng House Squad sa committee doon sa Kongreso tungkol sa confidential fund na hindi niya sinasagot ng maayos ng diretsahan kung saan niya ginamit. Pangalawa, ito po yung pag nagkaroon siya ng press conference na kung ano-ano ang kanyang mga binitawan na salita na hindi gawain ng isang vice presidente. Yun po mga kabayan, nakakalungkot. Kaya ngayon mga kabayan, yung mga talagang naniniwala kay Sara, bumaliktad na at hindi na naniniwala sa kanya kasi nga parang naging ano na, parang wala na siya sa sarili, wala na siya sa tamang kaisipan, yung mga pinagsasabi niya, napuputulan ng leeg, at hindi siya mapipigilan kasi magiging presidente pa naman daw siya doon sa impyerno. Kaya yun po mga kabayan, nakakatakot na hindi ito dapat bigkasin ng isang VP President. Nakakalungkot mga kabayan. Kaya yun, lalong bumaba ang kanyang trust rating. Kung makita natin mga kabayan, ang bagyo ngayon, na nasaan po siya? Di ba? Nakikita natin, nandoon siya sa Cebu. Umatin siya ng kasal. Nung nakaraang bagyo mga kabayan, nung dumating yung bagyo, nandoon siya sa lumipad sa ibang bansa, iniwasan niya yung bagyo. Kaya yun mga kabayan, nakikita nila na walang kaplano-plano ang ating VP Presidente kung paano matulungan ang ating mga kababayan. Nagpapasaya lamang siya. Kaya doon mga kababayan, lalong bumaba
ang kanyang ang pagtitiwala ng taong bayan sa kanya. Kaya si BBBM, kahit sinasabihan nila ng bangag, pero tuloy-tuloy ang kanyang pagtatrabaho. Hindi katulad kay Sara kung ano ang pinagbibitawan ng mga salita sa mga banat niya sa ating mahal na Pangulo. Pero hindi siya pinapatulan. Yun nga mga kabayan, sinasabi ko nga na yun ang nagpababa ng kanyang trust rating. So yun nga mga kabayan, kung ating mapapanood ngayon, yung, di ba, yung pinakita ko sa intro na nagkaroon ng pagkakaisa ang ating mga gobernador sa buong probinsya na pagsuporta sa ating mahal na Pangulo. Kaya doon mga kabayan, napakalaking tulong yan na mayroon pa rin silang talagang tiwala sa ating mahal na Pangulo. Para sa ikauunlad at pagkakaisa, maraming salamat po sa inyong panunood.